sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagtatampok sa krus na banal. Marahil may mga taong magtatanong, bakit ho binibigyan ng parangalan ang krus? Ang krus ho ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagpakahirap at namatay. Bakit ho iginagalang ang krus kung sa pamamagitan ng krus na yan, nakita natin ang ating Panginoong Jesus na nahirapan. Ngunit ano nga ba ang meron sa krus? Ano nga ba ang krus sa buhay natin bilang mga Kristiyano at Katoliko? Noong panahon ni Jesus, ang pangit ho ng tingin nila sa krus. Bakit? Dahil ang krus ay isang parusa sa mga taong malaki ang pagkakasala. Ang ipinapako sa krus, mga magnanakaw, mga pinapako sa krus, ang lumabastangan sa pangalan ng Diyos. Malaki ho ang pagkakasala ng mga taong ipinapako sa krus. Kaya ang pangit-pangit ng tingin nila sa krus. At nasaksihan po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ang Diyos, ang anak ng Diyos, ay ipinako sa krus. Ngunit ano nga ba ang dahilan? Tandaan natin na sa pamamagitan ng krus, ipinaramdam ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang Kanyang pagmamahal. Kung nung panahon ni Jesus, ang krus ay simbolo ng kamatayan, sa pananampalataya natin, ang krus ang sumimbolo ng panibagong. Huwag lang nating tingnan yung pagpapakasakit at pagkahirap. Bagkus kapag tumitingin tayo ng krus, ito rin ang pagkakataon upang tayo ay patuloy na magpasalamat dahil ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang buhay, binibigyan tayo ng buhay. Mula sa simbolo ng kamatayan,
Ngayon sa ating buhay na pananampalataya, ang krus ay sumisimbolo ng buhay. Pangalawa, ang simbolo ng krus ay simbolo ng sakripisyo. Kapag meron po akong nakakausap na deboto at tinatanong ko po, bakit ho kayo naging deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Merong mga deboto na nagsasabi, Father, kasi po, kitang-kita po namin sa mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno na siya po ay nabibigatan sa kanyang krus na pinapasan. At ako po sa buhay ko, sabi ng debotong nakausap ko, marami din po akong hirap na dinaranas. Ngunit ipinapaalala sa akin ng mahal na pong Jesus Nazareno na sa buhay natin bilang mananampalataya, kailangan nating magsakripisyo. At ang pagsasakripisyo na ito, laging nakaugat sa pag-ibig. Dahil walang nagsasakripisyo na hindi umiibig. Bakit ka nga ba nagsasakripisyo sa pamilya mo? Dahil ikaw ay umiibig sa iyong pamilya. Bakit ba kailangan mong magsakripisyo sa pamagitan ng paghahanap buhay? Dahil mahal mo ang iyong pamilya. Sa madaling salita, sa bawat pagsasakripisyo natin, nandoon ang pag-ibig. At kapag tinitingnan natin ang buhay ni Jesus na pumasan sa krus, laging ipinapaalala nito na ang Diyos ay tunay na pag-ibig. Na ang Diyos mismo ay umiibig sa atin. Kaya nga, ang buhay nating mga Kristiyano, kulang kung wala ang krus. Dahil sa pamamagitan ng krus, ipinaramdam sa atin ng Diyos ni Jesus ang kanyang pagmamahal. Kaya ano pong hamon sa atin? Ang hamon sa atin, mga kapatid, na tayo din ay magbata ng krus. Tayo din ay patuloy na magbuhat ng krus. Hindi upang tayo ay laging mahirapan, hindi upang tayo ay laging masadlak sa paghihirap ng buhay, kundi sa bawat pagbubuhat natin sa krus, nagiging kagaya din tayo ni Kristo na umiibig sa ating kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Mga kapatid, ang krus ang nagbibigay ng buhay. At kung gusto natin magbigay ng buhay, dapat marunong kang magsakripisyo. At sa iyong pagsakripisyo, dapat nagmumula ito sa pag-ibig. Dahil ganyan ang pagpaparamdam sa atin ng Diyos. Ganyan lagi ipinaparamdam sa atin ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Kaya nga sa araw na ito, sa araw ng pagtatampok sa krus na banal, isipin natin yung mga pagkakataon na tayo din ay nagbata ng krus. Tayo din ay nagbitbit ng krus. Dahil yan din ang mga pagkakataon na tayo ay umibig at nakaranas ng pag-ibig mula sa Diyos. Kaya nga saktong-sakto po yung ating salmo responsoryo para sa araw na ito. Ang sabi natin, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. At ano po ba ang pinakadakilang ginawa ng Diyos para sa atin? Ibinigay, inialay ang kanyang anak dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Mga kapatid,
kapag nakikita natin ng krus, hindi lang basta ito pagpapakasakit at pagpapakahirap. Kapag nakikita natin ng krus, ipinapaalala sa atin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat.